Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Maraming salamat sa 5 solid kong masters dyan na hindi nag-i-skip at mga nagko-comment lagi. Ayan, weekly highlights, ayan guys, of your most engaged audience members, including your top commenters. Ayan, maraming salamat kay Master Danilo Wamar, Master Eric Capio, Master J. Elacas, Master Buhay Tribe, at kay Master Genggeng Sangan. Sila yung may highlights ngayong week. Kaya sa iba kong masters dyan na gustong mapabilang sa community spotlight, weekly highlights, ay pwede po, ay wag po kayong mag-skip mga masters. Malay nyo po, mapabilang po kayo next week dito sa ating 5 solid na mga masters na talagang hindi sila nag-i-skip guys. Bali mga masters, isang linggo ko po itong ilalagay o i-attach sa aking mga video itong 5 masters natin na solid talaga ngayong linggo. Maraming salamat po sa inyo and God bless. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Maaari kang maging matyaga, ngunit ang iyong pagpupursage ay hindi dapat makagambala sa iba, kung hindi, maaari lamang itong maakit ang mga resulta na hindi mo gustong makita, naiintindihan mo ba? Tumanggo si Chin Shuang at ibinuka ang kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyan niya ng isang ngiti si Han Sunny, na kababatang Marshall brother. Ang mga bata ay maaaring turuan, ang mga bata ay maaaring turuan. Tumawa ang matanda at uminom ng kanyang tasa ng tsaa. Nagpapasalamat si Aaron sa matandang lalaki. Bagamat hindi siya maganda, medyo malalim siya. Ang ilang salita lang ay nagbibigay ng maraming insight kina Aaron at Chin Shuang, at nadudurog pa ang kanilang puso. Nga pala, salamat sa tulong mo this time. Hindi ko pa natatanong ang pangalan mo. Tumayo si Aaron at nilagyan ng tsaa ang matanda. Pangalan. Natigilan ang matanda. Pagkaraan ng ilang sandali, humagalpak siya ng tawa, nabuhay ako ng napakaraming taon na nakalimutan ko ang aking pangalan. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Han Sanchen at Chin Shuang. Nang makita ang matanda, mukhang hindi sila nagsisinungaling o walang kabuluhan. Ilang taon bago mabuhay para makalimutan ang pangalan mo. Hindi ko na matandaan kung gaano nakatagal bago ko maalala. Naaalala ko lang ang pulang araw at ang purple na buwan na nakasabit sa langit. Isang ngiti ang ibinigay ng matanda. Nang marinig ito, biglang nagmukhang hamog na nagyelo si Chin Shuang, at bahagyang bumukas ang magandang mag-aaral. Pagkatapos ay tumingin si Chin Shuang kay Aaron at nagsabi, narinig kong sinabi ni Master na sa mundo ng lahat ng direksyon, ang araw ay pula at ang buwan ay kulay ube sa simula ng mundo. Nang marinig ito, binuksan din ni Aaron ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, umiral na ang matanda mula noong una niyang nakilala ang mundo sa lahat ng direksyon. Ang layo na ngayon, hindi yan billions of years, or even more. Gayunpaman, paano magiging ganoon kahaba ang buhay ng tao? Kahit na ito ay isang tunay na Diyos, haharapin din ito ang pagbagsak. Kung hindi, walang paghahalili ng lahat ng uri ng tunay na Diyos sa mundo, at ang transposisyon ng mga pangunahing pamilya ay gagawing walang kabuluhan ang bulwagan ng Kishan. Gayunpaman, ang matandang nasa harap namin ay palaging tumatakbo sa nakaraan at sa kasalukuyan, na talagang hindi ka panipaniwala at kahit na mahirap maunawaan.
Master, nagbibiro ka ba? Si Qin Shuang ay maingat sa pagsisiyasat ng paraan. Hindi mahalaga. Tumawa ang matanda, ngunit wala siyang pakialam sa mga pananaw ni Aaron at Qin Shuang. Pagkatapos ay tumingin siya sa Aaron, ang mahalaga ay ikaw, binata. Ako. Aaron isang leng, hindi alam matandang lalaki ang mga salitang ito ay kung ano ang kahulugan. Oo, ikaw pala. Humalaklak ang matanda. Master, hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi mahalaga kung naiintindihan mo ito o hindi, dahil isang araw sa hinaharap, lagi mo itong maiintindihan. Ano pangalan mo mga kabataan? Panipi. Aaron kahit abala paraan, Han 3,000. Ang dakilang mundo, ang tatlong kaharian, isang magandang pangalan. Isang ngiti ang ibinigay ng matanda. Ang Aaron ay medyo walang magawa. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang may nakakaunawa sa kanyang pangalan sa ganitong paraan. Tumingin ang matandang lalaki sa Aaron, at pagkatapos ay nagsabi, bagaman mayroon kang malalim na panloob na kapangyarihan, mayroon kang kakaibang kayamanan, kaya pinoprotektahan ka ng gintong baluti, ngunit ang gintong palakol ay hindi lumalabas, at wala kang tamang paraan ng pag-atake. Mukhang malakas, ngunit sa katunayan ito ay napakaliit na banta. Ang leon ay walang ngipin at ang tigre ay hindi nagagawa ng walang kuko. Ganyan ka ngayon. Kahit na parang tinatakot mo ang mga tao, ito ay talagang isang instant. Okay, lang nasaktan ang ilang mga kuting at aso, ngunit kung may na-encounter kang malupit na karakter, matigas na buto lang nguyain, pero kahit gaano kahirap, kung nguyain mo pa, nguyain mo. Sinabi ng matandang lalaki na nakaka-relax na freehand brushwork, liwanag ng ulap at malinaw ang hangin, ngunit ang Aaron ay nagulat at natakot. Dahil ang matandang ito ay talagang ilang mata lang, makikita ng malinaw ang kanyang tunay na sitwasyon, walang lik. Ang Aaron ay napakatago. Matapos makapasok sa palasyo ni Kishan, hindi niya binanggit ang tunay niyang pagkatao kahit kanino, ni wala siyang komunikasyon sa matandang nasa harapan niya, ngunit. Pero nasabi niya ang lahat ng nasa kanya ng tumpak. Pagtingin sa nagulat na mga mata ni Aaron, hindi pinansin ng matanda. Tumingin siya kay Aaron at sinabing, matanda, tama ba ako? Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng Diyos ang matanda, hindi rin gaanong naging maingat si Han Sanchen, dahil nailigtas niya ang kanyang sarili at hindi dapat gumawa ng anumang pinsala sa kanyang sarili. Elder, tama ka. Oo, tama iyan. Ang matandang lalaki ay malumanay na ngumiti, sa oras na ito, dahan-daang tumayo, negatibong kamay, pabalik sa Aaron, pagkatapos ay bibigyan kita ng isang set ng bakal ng ngipin, at pagkatapos ay bibigyan ka ng isang pares ng claws, paano mo nakikita? Tuwang-tuwa si Aaron nang marinig niya iyon, dahil ito ang apurahang kailangan ng Aaron. Bagamat mayroon siyang pango na palakol, wala siyang tunay na paggamit, kaya't ang kanyang kapangyarihan ay lubhang nabawasan. Nang hindi umaasa sa pango-axe, ang pinakamahusay na magagawa niya sa kasalukuyan ay walang iba kundi ang wuxiang magic skill. Gayunpaman, maaari itong gawin sa pamamagitan ng sorpresa. Kahit na kaya niyang maglaro ng wuxiang magic skill sa sukdulan, magiging malakas lang ito kapag malakas siya at mahina kapag mahina siya. Sa huling pagsusuri, noong kinailangan ni Aaron na harapin ang mga tunay na nangungunang dalubhasang dalubhasa, wala siyang anumang mataas na antas ng kakayahan upang lumaban sa iba, kaya nang marinig niya ang mga salita ng matanda, sinabi niya, seryoso ka ba, Elder? Matanda, hindi ako nagsasalita ng kasinungalingan, huwag magsinungaling. Yan ang sinasabi ko. Ang palasyo ng Kishan, sa atek sa tuktok ng asol na bundok. Si Luruaxen, nakasuot ng puti, ay nakaupo sa harap ng bintana na parang isang diwata. Sa oras na ito, isang madilim na anino ang dumaan, lumapit sa mukha ni Luruaxen, bahagyang tinakpan ang kanyang dibdib at bahagyang samandal, nakita ko na si Miss. Ang mukha ni Luruo ay parang hamog na nagyelo, at ang mga tao ay tumitingin sa labas ng bintana at hindi gumagalaw. Ginagalaw lang nila ang kanilang mga daliri. Ngunit sa sandaling ito, ang madilim na anino ay biglang lumuhad, at ang kanyang katawan ay gumagalaw dahil sa sakit. Mamaya ka ng kalahating oras kaysa sa inaasahan ko. Malamig na sabi ni Luruaxen. I'll be damned. I came back late because of something happened on the way. Please forgive me. Madilim anino kumain ng sakit hindi lamang maglakas loob na hindi magkaroon ng slightest kawalang kasiyahan, ngunit din takot walang kapantay na paliwanag,
lamang sa Augen doon Domineering, sa oras na ito ay matagal na wala. Sige po, mahinahong sabi ni Luruaksen. Pagkatapos, sinabi ng madilim na anino kay Luruaksen ang lahat ng nangyari sa kwarto ni Aojun. Matapos marinig ito, mahinang lumingon si Luruaksen sa likod, ibig mo bang sabihin ay may humahawak sa espada ni Aaron? Aaminin mo ba ang iyong pagkakamali? Panipi, iyan ang paksa ng aliping babae, kaya hindi ko ito aaminin. At higit pa, mayroon akong isang makipag-away sa misteryosong lalaki, naghinala pa ako na ang misteryosong lalaki ay si Aaron. Dark Shadow Way, sabi mo ang misteryosong lalaki ay Aaron. Nang marinig ito, sa wakas ay tumingin muli si Luruaksen sa anino. Bahagyang nagulat ang buong mukha, at napakaganda ng mga pinong facial features, imposible. Ang Aaron ay nahulog sa isang walang katapusang bangin. Alam na alam kung paano siya makakaligtas. Panipi, Miss, hindi kami magkasama ni Aaron. Maging alabok man siya, hindi siya makikilala ng alipin. Sa paghusga sa sitwasyon ng pakikipag-away sa kanya, maaaring siya ay Aaron. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Luruaksen. Sa paghusga sa pagiging pamilyar at galit ni Chimeng kay Aaron, imposibleng makilala niya ang maling tao. Totoo ba na ang misteryosong tao ay si Aaron? Gayunpaman, may isang tanong na laging mahirap intindihin, iyon ay ang pagkakaroon ng walang katapusang kalaliman. Ano ang tanong ng iba, kung gusto mong malaman ang bagay na ito, bilang hanggat nahanap mo ang misteryosong lalaki, malilinawan na ang lahat. Magtatagumpay na sana ang dalaga nang biglang sumulpat sa bahay ang isang matandang nagwawalis ng sahig. Ang matandang ito ay hindi mahuhulaan. Sa ilalim ng aking sobrang masikasong pagbabantay, nawala na lang siya kasama ng mga tao. Hindi makapaniwala si Luruaksen, ibig mong sabihin may isang matandang lalaki sa kitchen hall na tahimik na nakakawala sa ilalim ng iyong mga mata. Walang silbi ang pagiging isang alipin. Ibinaba ni Chimeng ang kanyang ulo sa kahihiyan. Sa iyong mga nagawa, natatakot ako na walang gaanong gustong talunin ka. Bihira lang na gusto nilang umatras ng tuluyan sa iyong mga kamay. Hindi naririnig na umalis ng tahimik sa harap ng iyong mga mata. Bagamat may sariling paraan si Luruaksen para kontrolin si Chimeng, kung hindi siya gagamit ng mga espesyal na paraan ng pagkontrol, kahit na gusto niyang gawin ito, hindi siya maaaring umatras ng todo, lalo pat umalis ng tahimik. Hindi ba totoo? Ngunit ang ideyang ito, ang Luruaksen ay isang iglap lamang. Dahil kung ito ay isang tunay na Diyos, paano ito magiging isang maliit na walis? Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay nagbibigay kay Luruaksen ng isa pang palagay, ibig sabihin, maliligtas ba ng isang eksperto ang Aaron, para makatakas siya mula sa walang katapusang kalaliman? O ito ay isang pagtatakip sa lahat? Kaya, ang misteryosong lalaki ay si Aaron, ngunit mayroon siyang ilang eksperto na tutulong sa kanya. Nang magkaroon siya ng ideyang ito, mas nabigla ang mukha ni Luruaksen. Halatang nabigla siya sa sarili niyang ideya. Ngunit kasama ang bigla ang pagpapakita ng misteryosong lalaki, wala siyang background, ngunit biglang napakalakas, tila sinusuportahan nito ang ideya ni Luruaksen. Minsan ang mga bagay ay napakatalino. Ang alternatibong haka-haka ni Luruaksen ay sumasalungat sa proseso ng Aaron, ngunit sa huli, ito ay isang kakaibang banggaan. Kung gusto mong linawin, pumunta kay Guyu at tingnan ito. Sinabi ni Luruaksen, dahan-daang tumayo at tumingin kay Chimeng, pumunta ka para hilingin kay Zuan Xiao na dalhin ang basura ng tatlong lupa, maaaring maging kapaki-pakinabang pa rin sila. Oo, tumanggo si Chimeng. Sa bulwagan ng kitchen sa oras na ito, sina Guyajeng at Guri ay naglaro ng Go at nakatikim ng walang kamatayang tsaa. Napaka-komportable nila. Biglang narinig ang tunog ng mga yabag, dalawang tao ang huminto sa mga kamay ng pagkilos. Nakita ang tao, ngunit hindi mula sa bahagyang nagulat. Sa susunod na segundo, dalawang tao ang tumingin sa isa't isa ng isang ngiti. Sa sagradong bulwagan ng hangin, ang mga panauhin mula sa magkabilang panig ay biglang tinatanggap. Napakaganda talaga, tumawa si Guyu. Sa ilalim ng entablado, naghiwalay sina Aotian at Aoyong sa kaliwang bahagi, habang si Luruaksen ay nakasuot ng puti sa kanang bahagi. Nang hindi bumalik si Aaron, hindi na itago ni Ivory ang kanyang sarili, pagkabalisa, at sa wakas ay natagpuan ang mahalagang tao ni Aotian matapos marinig ang balita na nawawala si Aaron.
Natarante si Aotian, kaya't ipinadala niya si Aoyong upang tingnan. Ang ulo ni Aojun, na naguguluhan at kailangan sabihin ang mga detalye ng bagay na natural, si Aotian ay naguguluhan din sa mga salita ni Aojun, ngunit kung isasaalang-alang na si Aojun ay hindi maaaring magsinungaling sa kanyang sarili, siya ay dumating upang mahanap ang mahalagang tao ni Guyu na. Si Ivory ay sumunod din sa tropa, kay Aaron ay walang nakikitang isang bagay, dapat niyang linawin. Master Guyu, hindi ko na kailangang magsabi ng maraming kalokohan. Pumunta si Ao dito para humingi ng mga importanteng tao, sabi ng mga tauhan ko, ang misteryosong lalaki ng mga nasasakupan ko ay kinuha ng walis sa palasyo. Kaya pumunta ako dito para magtanong tungkol sa sitwasyon. Ocean Zeng's Road. Nandito din ako para sa magwawalis, malamig na boses ni Luruaksen. Natigilan si Guyu. 2 pamilya ang dumating upang hanapin ang walis, na ikinagulat niya, ngunit sino ang nagwawalis na disipulo? Tumingin si Aotian kay Aojun, nanginginig ang kanyang mga binti at mabilis siyang lumuhad. Ito ang matandang lalaki sa palasyo na higit sa 100 taong gulang, na may kulay abo na buhok at simpleng damit. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Guyu at tumingin sa kanya. Aojun, ang aking nakababatang kapatid na nagwawalis ng sahig sa aking palasyo ay isang batang baguhan. Pabayaan ang isang sentenaryan, mahirap hanapin siya kahit nasa edad 40 na. Sa oras na ito, sinabi rin ni Guri, ayon sa mga alituntunin ng Kishan Temple, 3 taon para sa isang entry-level na disipulo na magwalas sa lupa bago siya maaaring maging opisyal na alagad. Sa makatuwid, ang walis ay madalas na napakabata. Biglang nagpakita ng disgusto ang mukha ni Aotian, at sumigaw siya sa galit na boses, Aojun, naririnig mo ba ako? Nagsisinungaling pa rin ngayon. Agad na nagpanik si Aojun, Master, I don't dare. At saka, kahit si Miss Lu ay dumating para hanapin ang matandang walis. Ipinapakita nito na may totoong tao, hindi maliit na kasinungalingan. Nang makita ito, binawi ni Aotian ang galit. Total, may hinahanap ang anak ng isang pamilyang Lo, natatakot ako na meron, so, anong nangyayari, baka naman, biglang sumimangot si Guri, at sinabi kay Goyo, wala sa tanong, mariing tinanggihan ni Goyo ang mga salita ni Gori, napatakip si Gori, nilinggan ni Goyo sina Luruaksen at Aotian, nahihiya siya, ilang sandali pa, kailangan niyang magpaliwanag ng nakangiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.